بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pagpapatuloy natin ng Kitab Al-Fitan sa Sahih Al-Bukhari na natapos natin yung unang bab na nabanggit nga doon yung kasaraw na badi umuran santak tungkirunaha. Ipaliwanag natin yung bali tatlong hadith dito sa Mukhtasar ng Sahih Al-Bukhari. So lumipat ang imam sa isang sumunod na bab. Sabi dito, bab duhur al-fitan. Kaya brother, pag halimbawa dito, magbabasa kayo ng book ng hadith, wag ninyong kakaligtaan ang pagbasa ng title ng bab. Ito ang, katulad na nabanggit ko kanina, ang tarjama o ang title na binibigay sa atin ng mga author ng aklat. Kasi hindi natin matatagpuan ngayon sa mga aklat katulad ng mga unang mga aklat. Halimbawa, ang mga unang aklat, halimbawa yung mga unang Quran, pagkatapos mga Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidhi, Ibn Majah, yung Kutub Al-Sitta. Yung mga sumunod dyan na mga huli, halimbawa sila Imam An-Nawawi, yung mga iba pang mga imam ng hadith. Makikita natin sila naglalagay lang ng title. Halimbawa sa Riyadus Salihin, Al-Ikhlas, di ba? Mga title na binibigay nila. Kaya lang, ibinibigay nila sa atin yung aya at saka mga hadith ng tungkol sa ikhlas. Ito ang tatandaan natin para dumating ang panahon na tayo magtuturo ng hadith, magpapaliwanag. Wag natin kakaligtaan na intindihin o mag-focus tayo sa tarjama, sa title. Sabi rito, bab duhur al-fitan. Pagkatapos binigay sa atin yung hadith. At saka brother, ito, mapapansin nyo ang ating pamaraan ng pag-aaral. Maaaring sa mga kalimitan, siyempre, bigay ng mga lecture, pagkatapos ito ang magandang pamaraan ng pag-aaral na una-una, alam natin ang librong ginagamit natin. At alam na mga nakikinig sa atin. Alam natin pinapaalam natin ang ginagamit nating libro, saan natin kinukuha yung ating sinasabi. Ganon din yung mga nakikinig sa atin, alam nila na may ginagamit tayong libro at ang libro na Quran, tafsir ng Quran o kaya paliwanag ng Sahih Al-Bukhari. Kaya yan ay talagang ang taong naghahanap talaga ng kaligtasan ng pag-aaral. Unang-unang meron tayo binibigay na masdar o origin kung saan ano ang ating pinag-aaralan. Yan ay mahalaga. Hindi yung tayo ay salita ng salita, wala tayong binibigay na pinagmumulan kung saan ang gagaling ating tinuturo. Lalo-lalo na tinutukoy natin dito, dalil. Dalil. Halimbawa, Quran. Ang Quran ay talagang dalil. Ganon din ang Sahih Al-Bukhari. Pagkatapos ng Quran, ito ay akwal o saying ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito talaga ay matatag na dalil. Kaya hindi tayo lumalabas sa matibay na pinangahawakan natin katuruan. Ang pinapaliwanag natin dito ay salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pag-aaral ng Quran at saka ng Sunnah o ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mutahhar na hadith, ito talaga ay pangangalaga, pagdidepensa, at pagtatanggol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-aaral ng hadith, halimbawa sabihin natin, ang mga ulama ng hadith, mga naunang mga sahaba, mga Abu Hurairah, mga sahaba, Ibn Omar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Aisha radhiyallahu anhum, at ang mga tabi'in at tabi'in, apat na imam, makikita natin talaga sila ay sila ay namamalagi sa dalil. Yan ang pinaliliwanag nila sa kanilang mga estudyante, mga dalil. Kaya ngayon, halimbawa sabi natin, ang mga lumalabas ng mga ulama ng hadith, kukunti na lamang. Halimbawa si Sheikh Al-Albani, si Sheikh Al-Arnaut, si Sheikh Muhammad Adam, rahimahullah, Sheikh Abdul Mohsin Abbad, kukunti na lamang. Pero yan talaga ang tunay na tao na pinaglalaban nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pinagtatanggol nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pag-aaral at pagtuturo ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa atin ito, tayo mag-aaral tayo. Maaring ito ay nakaka-boring minsan na kasi kinasanayan ng tao yung mga napakahabang salita na walang dalil. Napakahabang salita na walang dalil, pero tayo nandun tayo sa dalil. Ang pinapaliwanag natin, bawat salita ay salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kaya ito ang pinakamagandang pamaraan ng pag-aaral. Na binabalikan natin yung pamaraan ng mga unang tao, ng ating mga salaf. Nasabi rito ng Imam Rahimahullah, Bab Duhur al-Fitan. Ito ay tarjama ni Imam al-Bukhari sa kanyang sahih na origin. Ito ay mukhtasar. Nasabi rito, ang kabanata Duhur al-Fitan. Ibig sabihin na paglantad o paglabas ng mga pitna o pitan sa panahon natin. Na sa panahon ng mga huling panahon, lalong-lalo na, maglalantaran o lalabas ang mga pitna. Pitna ng ating din, pitna sa dunya, pitna sa kababaihan, pitna sa kayamanan, pitna sa ating pamilya, sa ating mga anak, pitna sa lahat. Pitna sa lahat. Sabi rito sa hadith an Ibn Mas'ud radhiyallahu an, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, min shirarin nas man yudrikuhum as-sa'a wa hum ahya. Ang pinakamasamang tao, worst na tao, man yudrikuhum as-sa'a wa hum ahya. Ang pinakamasamang uri ng tao, pinaka-worst na tao, nadarat na ng saa, ng kiyama, na sila ay buhay sa oras na yun. So kaya, yan ang pawaid dito sa na ito na bilang isang Muslim, kapag lumalabas ang pitan, dumating sa panahon natin ang pitna o pitan. Halimbawa ngayon, pitna ng mga sa ating din. Maraming mga grupo ng mga Muslim na lumalabas na sinisira ang ating akida. Sinisira ang ating ibada sa pamamagitan ng bid'ah. Ano ba sabihin natin, ngayong araw na ito mismo, ngayong araw na ito, napakaraming Muslim ang nagdiriwang ng kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Imam Malik rahimahullah, napakarami na natin pinaliwanag ayat hadith. Sabi ni Imam Malik rahimahullah, as-sunnatu kasapinatun nu. Sabi niya, ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasapinatun nu, katulad ng arko o ng barko ni Prophet Noah. Man raqibaha faqad naja. Kung sino ang sumakay sa barko na yan o sa sunnah na yan, siya ay magtatagumpay. Itong saying na ito ni Imam Malik rahimahullah, ito ay napis, kalam napis. Isa sa mga pinaka-precious na salita ng Imam rahimahullah. Salita ng mga unang tao. Salita ng mga salaf ng ummah. Isa sa mga dakilang imam. Sabi niya, kung sino man ang sumakay sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nadya, siya ay successful. Alam natin nung panahon ni Prophet Nuh alayhi salam, siya ay nanawagan ng 950 years sa pagsamba sa Allah Tabarak wa Ta'ala na linising mabuti ang tauhid. At sumunod sa kanyang sunnah, sa sunnah ni Propeta Nuh alayhi salam bilang isang rasul, bilang isang wag kayong susunod kanino man. Siya ang inyong, sa panahon ng propeta na yan, o ng sugo na yan, si Prophet Nuh alayhi salam, siya ang rasul. Nasa kanya ang gabay. Nasa kanya ang pamaraan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan ang naniwala? Sa loob ng napakahabang panahon, kukunti lang talaga. Kukunti. May mga bilang na nabanggit sa atin sa loob ng 950 years. May mga nabanggit sa history na kukunti lang talaga. Ngayon, ang sumusunod sa pagsiselebrate ng Maulid na yan, talagang daang-daang libo, milyon ng mga Muslim. At hindi sumasama dyan, kukunti lang. Kaya subhanallah, sadaqa, Imam Malik rahimahullah. Sabi niya, as-sunnatu kasapinatun Nuh. Ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katulad ng arko ni Prophet Noah na kunti lang sumakay.
Kaya sabi niya, man raqibaha faqad naja. Ang sumakay o ang sumunod sa sunna ng Propeta Muhammad, hindi sumama sa pagdiriwang na yan, kayo talaga ay nakasakay o nakahawak sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tarakaha, sabi niya, kung sino mag-abandon ng sunna at pumunta sa bid'ah, sumama sa maulid na yan, sa jamaa na yan, ng mga ahlul bid'ah, faqad garak. Sabi ni Imam Malik rahimahullah, sila ay malulunod. Sila ay katulad ng mga taong nalunod ng panahon ni Prophet Nuh alayhi salam. Nagpadala ang ala ng talagang bumubuhos na ulan, binuksan ang kalangitan, pinalabas ang tubig sa ilalim ng lupa. Sino ang mga nalunod? Yung mga hindi sumunod sa sunna ng kanilang propeta na si Prophet Nuh sallallahu alaihi wasallam. Ganon din tayo mga Muslim, hindi natin sabihin natin, yung mga yan, syadid, mutasyadid, mga taong sobrang syadid sa religion ng Islam. Minamahal namin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tunay na pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipaglaban natin, sundin natin ang kanyang sunna. Tumahak tayo sa kanyang landas. Alaykum bisunnati, tamassuku biha, sabi ng Propeta, hawakan ninyo. Addu alayha bin nawajid, kagatin ninyo ng pinakamatibay ninyong ngipin ang sunna na yan. Hawakan ninyo, kagatin ninyo sa pinakamatibay ninyong ngipin ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sasama tayo sa marami na yan. So yan ang pit na tinutukoy sa atin na ang panahon natin ngayon ay panahon na ng mga Shirarun Nas. Shirarun Nas. Hindi tayo sasama sa jamaa. Kapag ang jamaa na ay batil, hindi hak. Ang tinutukoy natin jamaa, jamaa alal hak. Pagsama sa jamaa ng hak. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urida alayya al-umam. Sa Yawm al-Qiyamah, ipaparada sa kanyang harapan ang mga ummah, darating sa kanyang harapan, dadaan sa kanyang harapan. Si Prophet Nuh alayhi salam, dadaan. Akala niya yung kanyang ummah, marami. Sawadun syadid, sabi ito. Sabi niya, hindi yan ang yung ummah, yan ang ummah ni Propeta Musa alayhi salam. Merong darating na tao, sabi niya, darating sa kanyang harapan na isang propeta ng kanyang follower Rahab. Wala pang 10. Sumunod na mga tao, sumunod na propeta, prophet, hindi duat o daya na katulad natin, hindi yung mga nangangaral ng Islam, nagdadawa na katulad natin na propeta, prophet. Prophet. Sabi doon, mayroong propeta na darating, 2 lamang, rajulan. Rajulan o rajul. Isa lang ang kanyang. Mayroong propeta na darating, laysa ma'ahu ahad. Mayroong propeta na darating na darating na propeta. Propeta darating. Walang sino man naniwala sa kanya. Isang propeta. Mga propeta pinapatay pa. Pinapatay pa. Yan ang pitan na tinutukoy sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag dumating na ang huling panahon, dumarating na ang huling panahon, na ang mga tao, ang mga Shirarun Nas ay parami na ng parami. Huwag tayong sasama. Huwag tayong sasama. Humawak tayo sa dalil, humawak tayo sa kitab at sa sunnah. At ano ba ang paghahawak ng mga naunang mga tao, ang mga propeta at mga follower ng propeta, mga sahaba ridwanullahu alaihim. Sumunod na hadith, sabi rito, bab la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarran minhu. Syarrun minhu. Sabi rito ng sumunod na hadith, sa hadith ni Anas, bab la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Ito na naman ang title na binigay sa atin ng imam. Nandun pa rin tayo sa pinaka Kitab al-Fitan. Kitab Aklat ng Fitna. Ang mga aklat ng hadith, halimbawa sabi natin, Bukhari, ito encyclopedia. Ito ay encyclopedia, malaking encyclopedia. Diyan ang Kitab al-Iman, unang-una Kitab al-Wahi, Kitab al-Iman, Kitab al-Ilm, Kitab al-Salah, Kitab al-Tahara, Kitab al-Salah. At mga kitab. Fitan, ito ay aklat. Nabi nga rito, Kitab al-Fitan, pagkatapos may mga bab. Sabi ito, babu la ya'ti samanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Sabi ito, ang kabanata na hindi darating la ya'ti samanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Hindi darating ang panahon mali illa alladhi ba'dahu, at pagkatapos nito ay mas worse pa sa mga naunang panahon. Worse pa sa naunang panahon. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabanggit niya sa atin na ang pinakadakilang kurun ay ang kanyang kurun, kanyang panahon.
ang kanyang karn, ang mga sahaba, pagkatapos susunod na karn, pangalawa, tabiin, at tabiin, at pagkatapos yung mga huli, paumpisa na sa pagkaligaw. Marami ang naliligaw. So, sabi rito sa hadith, an Anas ibn Malik radiyallahu an, qad suqiya ilayhi ma laqiya an-nas min al-Hajjaj. So may pumuntang mga Muslim, kaya Anas ibn Malik radiyallahu an, si Anas ibn Malik, isa sa pinakabatang mga sahaba, isa sa mga huling-huling namatay. Isa sa mga huling-huling namatay ng mga sahaba. So may mga tabiin, grupo ng mga tabiin, na pumunta sila kay Imam Malik radiyallahu an, qad suqiya ilayhi malaqiya an-nas min al-Hajjaj. Sila ay nag-complain o nagreklamo kay Anas ibn Malik sa sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tabiin, kapag may sahaba sa kanilang panahon, hindi sila pumupunta kahit kanino. Alam nila na yan ang pinakamarunong na tao. Ganyan ang kanilang paggalang sa mga sahaba, ridwanallahu alaihim. Ang mga tabiin, kahit nandyan ang mga dakilang mga imam, Muhammad ibn Sirin, at iba pang mga imam, na nabanggit sa atin ang mga dakilang imam, kapag may nabubuhay pang sahaba, ang mga tabiin at ang mga tao sa kanilang panahon, pinupuntahan na sahaba. Kasi alam nila na ang tao na yan ay estudyante ng propeta, pinakamarunong na tao sa din ng Islam. Wa qad suqiya ilayhi malaqiyan nas min al-Hajjaj. So punta sila kay Anas ibn Malik radiyallahu anhu at sila ay nag-complain tungkol sa kanilang dinaranas na pang-aabuso sa kanilang pinuno o leader na si Al-Hajjaj ibn Yusuf at-Taqafi. At alam natin ang kanyang kwento na marami siyang pinapatay ng mga Muslim ng kanyang panahon. Pakala, sila ay nagrereklamo na sila ay sinasaktan, sila ay inaapi, sila ay kinakamkan ng kanilang kayamanan, at meron ilan sa kanila pinapatay. Anong sagot sa kanila ng sahaba? Ng kanilang syekh? Sabi rito, pakala, isbiru. Sabi sa kanila, isbiru. Ito palagi ang pinaka-gintong advice sa atin sa Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baging ang mga sahaba. Baging ang mga sahaba ridwanallahu alaihim. So itong hadith na ito ay saying ni Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Kaya lang, kanino galing yung advice na ito? Sabi niya, فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ سَمَنْ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ. Sabi ni Anas ibn Malik, dahil katotohanan, hindi darating sa inyo ang panahon, maliban sa dumarating na pagkatapos ng mga naunang panahon, mas higit pang worse o masama, mas kasamaan pa ang dumarating, mas maraming mga tao ang gumagawa ng kasamaan kaysa sa kabutihan o sumusunod sa Islam o hindi sumusunod sa Islam. Hatta talqaw rabbakum. Ibig sabihin, sa bawat paglipas ng panahon, pa-worse ang mga tao, padami ng padami ang hindi sumusunod sa Islam. Kukunti na lamang ang mga believer. Sabi dito, hanggang dumating ang panahon na hatta talqaw rabbakum, hanggang mamit niyo ang inyong Rabb. Pagkatapos sabi niya, sami'tuhu min nabiikum sallallahu alaihi wasallam. Narinig ko ang payo na yan sa inyong propeta. Isbiru. Sabi niya, sami'tuhu min nabiikum. Narinig ko yan sa inyong propeta. So ang mga sahaba, ganoon din. Kapag kinukunan sila ng advice, nagbibigay sila ng advice, hindi galing din sa kanila, sabi na, narinig ko yan sa inyong propeta. Na kapag dumating ang panahon ng pitan, ay sa pinakamagandang pamaraan ng pagharap sa pitan. Unang-una, layuan natin ang pitan o pitna. Pagkatapos, gumawa tayo ng ibada, mag-aral tayo, ilayo natin ang ating sarili sa mga pagsama sa pitan o pakihalubilo sa pitan. Mag-aaral tayo ng mabuti ng din, at kapag hindi tayo abala sa pag-aaral, gugulin natin ang ating panahon sa pag-iibada. Ito ang gagawin natin sa panahon ng pitna. Hindi yung makikisalo tayo, makikisawsaw, sabi nga, makikisalo tayo sa pitna. Pagkatapos makikisalo tayo sa pitna, wala naman tayong kaalaman. Ang pitna, lalo sa pitna ng ating din, ang kailangan pumasok dyan ay mga ulama. Hindi ko sino-sino. Para alisin ang tinatawag nating syubha at saka mga syubuhat na mga tao sa kanilang din, kailangan na magpaliwanag dyan ay mga ulama.
Hindi kung sino-sino lang na nakikipasok niya pagkatapos. Lalo lamang palalalain ang fitna. Palalalain ang fitna. Tingnan natin ngayon ang mga ginagawa ng mga tao. Sa pag-didepend sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagawa literal, susulugin, lalagyan ng tenga yun, lalagyan picture ng baboy, picture ng litrato ng donkey. Subhanallah. Pagkatapos, hindi malang nabanggit ang aming propeta, ganito ang propeta, he is the last of the prophet, siya ang ganito, siya ganito, ganito. Hindi malang, siya ang may dala ng Quran, siya ay pinanganak sa Arabia, ganito siya ay... Yan ang pinakamaganda para ipagtanggol natin, ipakilala natin siya sa maling pagkaintindi ng mga tao tungkol sa kanya, sallallahu alaihi wasallam. Kapag hindi, magsabar tayo sa pamagitan ng patuloy na pag-aaral, paglayo sa fitna na yan, at pagkatapos, kapag wala tayong panahon sa pag-aaral o wala tayo sa pag-aaral, gugunin natin ang panahon natin sa ibada at saka sa dhikr ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi rito ni Anas ibn Malik radiyallahu an, isbiru. Kung anong advice ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at advice ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din ang nabanggit sa atin ng mga sahaba, kayo ay magsabar. Dahil ito ang advice sa amin ng ating propeta. Panghuling hadith, sabi rito, bab kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab na, panibagong bab na naman na binigay sa atin dito. Sabi rito, bab kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala alayna sila falaysa minna. So sabi rito sa tarjama o title na binigay sa atin ng Imam, bab kaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala alayna sila as-sila falaysa minna. Kung sino man sa mga Muslim ang humawak ng armas, dito sa title na binigay sa atin, may hadith na separate para dyan. Sabi dito ng propeta, ito ay hadith ng Propeta Muhammad, kung sino ang humawak ng armas, at tinutukoy dito na paghawak upang makipaglaban sa kanyang kapwa Muslim. Upang makipaglaban sa kanyang kapatid na Muslim, hindi sa mga kupar, sa mga kaaway ng Islam. At tinutukoy dito yung makipag-away ka o labanan mo ang kapatid mo Muslim. Na ginagawa ngayon ng mga ahlul fitna na dahil sa suporta o pagsusulsul sa kanila ng mga Yahud tsaka ng mga Nasara o ng mga munapikon, pinag-aaway Muslim sa Muslim. At yung mga iba naman, nasusulsulan sila na sa halip ng kalabanin nila ay yung kalaban ng Islam o adu ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinakalaban ng kapatid nilang Muslim. Kapatid nilang Muslim. So ito ay fitna. Nasabi dito, kung sino man ang humawak ng armas, ng sila. At tinutukoy ditong sila o armas, sabi, nung panahon na espada, ngayon, iba't ibang klase ng armas. Nung panahon ng propeta, espada, sibat, at saka yung palaso, pana, at iba pang mga armas na ginagamit nila nung araw. So ngayon, kasama na yung mga armas ngayon, ng makabagong mga armas, yung baril, yung mga uri ng armas ngayon. Sabi dito, palay sa minna. Ito na ang fitna. Kung sino man ang humawak ng armas para kalabanan ng kapatid niyang Muslim, palay sa minna. Hindi siya kabilang sa amin. Kaya lang ang Muslim na yan, as long na siya ay Muslim, hindi naman ibig sabihin hindi siya kabilang sa Islam. Hindi ibig sabihin dito ng tao na ay kafir. Ang takfir ay isang mas'ala na hindi natin pwedeng puntahan basta-basta na marami ang kakibat na ahkam, na batas. So kung ang kanyang pakikipaglaban sa kapatid niyang Muslim, hindi naman ibig sabihin na talaga tinuturing niya ang Muslim na hindi tamang pananampalataya, ang tinutukoy dito ay kabair at dunub. At karamihan sa mga paliwanag na mga ahlul, ang tinutukoy ng palay sa minna, ito ay kabair at dunub. Major sin. Isa sa mga kabair at dunub ay yung kalabanin mo ang kapatid mong Muslim. At yung iba, halimbawa sabihin natin, na nabanggit na sa aya ng Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Na kung sino man ang makapatay na kapatid niyang Muslim muta'ammidan, sinasadya niya talaga, intentional, siya ay mahabang panahon na mananatili sa impyerno. Kaya lang kapag ang Muslim naman nakapatay ng kafir, huwag nating iintindihin itong aya na kasama dito ang Muslim. Iba ang Muslim na nakapatay ng kafir. Tandaan natin. Hindi ibig sabihin dito, allowed tayo pumatay ng kafir. Kaya lang ang parusa
ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang Muslim na nakapatay ng Muslim o mu'min, khalidan fiha. Pero hindi ito ang parusa do sa Muslim na nakapatay ng kafir. Hindi binanggit dito na man qatala mu'minan wa kafiran, hindi sinabi dito. Kaya hindi dito kasama ang Muslim. Ang Muslim na nakapatay ng kafir, hindi siya katulad ng sinasabi ditong khalidan fiha. Siya ay gumawa ng malaking kasalanan. Dahil si Prophet Musa alayhi salam, napatay niya kafir. Napatay niya kafir. Kaya lang siya ay hindi naman nabanggit doon na alam natin ang gantimpala. Kaya lang siya ay nahihiya na magsyapaa. Siya ay nahihiya na magsyapaa sa Allah subhanahu wa ta'ala kasi siya ay nakagawa ng kasalanan na isa sa mga malaking kasalanan ang pagpatay. Pero napatay niya kafir, hindi Muslim. Hindi Muslim. So sabi rito an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusirru ahadukum ala akihi bis-sila. So ito ang advice sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag tayong papasok sa ganitong uri ng fitna. So dito sa hadith na ito, hindi dito yung pakikipag-away, tinutukoy dito na kung sino man ang itutok niya, yusirru. Ibig sabihin itutok, tutukan niya. Halimbawa, meron siyang kutsilyo, meron siyang espada, meron siyang baril. Tutukan niya, kahit pabiro. Tutukan niya yung kapatid niyang Muslim ng armas, ng espada, ng kutsilyo, ng baril, o anumang uri ng armas na yan, tutukan niya kapatid niyang Muslim. Sabi rito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusirru ahadukum ala akihi bis-sila fa innahu la yajri la'alla syaitan yansagu piyadihi wa yaqa fi hupratin minan nar. Sabi dito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwag niyong itutok o huwag niyong biruin, huwag kayong magtumutok ng armas sa kapatid niyong Muslim kahit ito'y pabiro. Bis sila, sabi dito muna, ala akihi bis sila, fa innahu la yajri. Dahil katotohanan na hindi niya alam, ang ginagamit lagi ng propeta kapag siya nagsasalita ng serious na nilalagyan niya ng tawkid. Fa innahu. Hindi niya sinasabing la yajri. Nilalagyan niya lagi ng tawkid. Dahil ito'y katotohanan, sabi ng la yajri, hindi niyo alam. Maaring si Satan kayo ay tuksohin. Yansag. Ang yansag dito, kayo ay sulusulan ni Satan na hindi lamang yung nagtutok ng armas, maging yung kanyang tinutukan. Maaring yung kanyang natutukan, piko na tao. Na yun ang naging sanhi ng kanilang pag-aaway at nagkapatayan sila sa pamagitan lamang ng pagbibiro na yun, pagtututukan ng armas na yan. Kasi merong tao, kapag tinutukan mo ng armas, ayaw magpalamang. May mga taong ayaw nilang sila ay bibiruin o lalamangan o para bang hinahamon na ayaw nila na sila ay hinahamon. Yung sabihan mo lang ng pabiro na kalabitin mo nga yan, alam mo ba sa atin, mga panunokso sa atin, ay lalo na yung tutukan mo ng armas. May mga taong talagang palaban. So, at yun na nagiging sanhi, sabi rito, huwag niyong gagawin yan, huwag kayo magtututok ng armas sa kapatid ninyong Muslim. Sabi ito, ala akihi, bis sila, sa kapatid ninyong Muslim, dahil hindi ninyo alam, maaring kayo ay tuksohin ni Satan, siya o ikaw. At ito ang maging sanhi ng inyong pagpunta sa hukay ng apoy. Yaqa'a fi yadihi, fayaqa'a fi hupratin minan nar. At ito ang maging sanhi ng inyong pagkahulog o pagtapon sa inyo sa hukay, hupra. Ibig sabihin sa atang hupra, hukay. Sa hukay ng impyerno, ng nar. Kaya dito sa hadith na ito, ang pawaid na nakuha natin dito na unang-una sa lahat na ang isang Muslim, hindi naman sabihin natin, hindi naman nung panahon ng Propeta Muhammad, hindi naman bawal magkaroon ng armas. Mga Propeta Muhammad, meron siyang espada, meron siyang armas. Ngayon sa ating bansa, pinapahintulutan na humawak ng armas kapag ito'y lisensyado na armas. Diba? Baril. O kaya sa ating bahay, kung meron naman tayong pang depensa para sa ating sarili, yung mga itak na yan, o ano man, ang mga magagamit natin para pangalagaan yung ating sarili. Ngayon, ang pinakamagandang armas, halimbawa, yung baril para pangalagaan ang ating sarili at ang ating pamilya, kailangan lisensyahan natin. Kung tayo ay lisensyahan natin yung ating baril.
Dahil yan ang batas na pinairal sa ating lipunan. So, dito, maging yung pagtututok o paglalaro nga lang yan. Paglalaro dyan, napakadelikado. Nangyari sa akin, nagkikwento ko sa inyo sa akin. Kasi ako ay anak ng sundalo. Anak ako ng isang militar. Tuwing umaga, trabaho namin yung ang aming ama, mayroong tagalinis yung pinakamatanda sa amin. Marami kaming baril. May mahaba, may maiksi, may pistol, mayroong 45 kalimita sa mga military, 45. So yung kuya ko na pinakamarunong sa paglilinis, wala. Akong susunod na anak, pinalinis sa akin yung 45. Kinakalas muna ayon. Ayun, kapag natutulog sa gabi, sa ilalim ng kanyang una, nakalagay yung kanyang 45 at mayroong isang nakasaksak na. So tinanggal ko na yung magazine. Pero mayroon dong isang hindi ko maibalik. Bata pa ako, hindi ko maibalik. Ang ginawa ko, pinutok ko yung para maibalik ko yung pagkakasa. Pinutok ko yung baril. Ito yung umaga, may sumusundo sa aming ama na preso o bilanggo. Sinusundo, pinapag siya ay bodyguard ng provincial commander. Pagkatapos, kapag may lakad, ipasusundo na yung aming ama. Dumating yung taga-sundo na yun sa bahay namin. Pinapatawag yung tatay namin. So siya nagbibihis na. Sabi niya, aking baril, hindi ko maibalik. So kinalabit ko. Yung pala, habang nagkakape yung nandun nakatutok yung aking sa balkon, ay munti ko ng tamaan. Nahulog, nabasag yung So kaya, delikado talaga ang pag-ano ng baril. Lalo kapag hindi ka marunong sa baril. Katulad namin mga bata. Ay merong pinakamarunong sa amin, yung kuya namin. Wala siya. So aking pinagawa, akala niya mas marunong ako doon marunong din ako katulad. Pero hindi ko kayang ibalik yung pagkakasanong baril. So kaya danger talaga ang panghawak ng baril kung hindi ka marunong. Hindi ka marunong. So kaya ito nabanggit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ingatan natin, lalong-lalo sa kapatid nating Muslim. Sa kapatid nating Muslim, hindi natin alam, marami nagkakabatayan sa mga bagay niya. Maraming nagkakamatay, maraming namamatay sa aksidente ng hindi tamang paggamit ng sila o ng armas. At ang fitna na tinutukoy natin dito na huwag tayo magtututok at huwag nating kalabanin ang kapatid nating Muslim na ang mga Muslim ngayon sila ang nagpapatayan. Sila ang nagpapatayan. Hindi yung kalaban ng Islam ang pinapatay. Yung kapatid nilang Muslim sa pagsusulusod sa atin ng mga munapikon at ng mga taong may syubuhat at may syahwa dito sa dunya. So kaya dapat pangalagaan natin yan. Tingnan natin kung sino yung mga tao na kausap natin na nagsusunod sa atin mamaya. Yung pala, sa halip na ang tinuturo sa atin ay yung pala kapatid nating Muslim ang ating bibigyan ng kapahamakan. Inshallah hanggang dito na lamang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bro, ito yung ito. Ito yung sa'yo wala. Ito yung ito. Ano yan? Paano ko tatanggalin? Brother, isa pa kukupihan mo ng sila nitong libro na ito. Susunod na page ano? Ha? Inshallah. Sa setting yan. Elaborate Sa setting yung ba? palay sa min na. Yung Pwede ano? mo sinisave? Sinisave ba? Yung sa atin. Ano ibig Tapos ini sinishare ko na rin. Bilang. Oo, pwede lang. Ano? Hindi ka bilang sa atin. Tingnan mo Hindi ito. kabilang dito sa karamihan sa mga saying na itong Pagka nagpe-Facebook ako, nakaganyan na agad eh. hindi siya talaga namin yung talagang sumusunod sa amin ng tunay na pagsunod. Paano ko ba yan maano? Setting. Doon nakagawa siya ng hindi naman ibig sabihin totally na hindi siya sumusunod. Meron siya mga gawain na hindi niya nasusunod. Ano ba sabihin natin yung paghahawak ng armas. May mga Muslim na hindi naman talaga labas pero mahawak sila at nagbibiro sila sa mga ano. So hindi yun ibig sabihin na hindi ka bilang sa mga Muslim. Hindi ibig sabihin din, siya ay hindi kabilang sa mga talagang tunay na may iman o tunay na sumusunod. Ano ba sabihin natin yung isa sa la yu'minu ahadukum. Ano ba yung hadith na yun, di ba? Hindi kayo tunay na nanampalataya. Ibig sabihin hindi kayo believer? Hindi, ibig sabihin hindi kumpleto ang inyong iman. Ganun dito, laysa minna. Ang ibig sabihin dito, hindi kayo kumpleto talagang sumusunod ng husto sa aking katulad kapag ginagawa niyo yung mga gawain na yan. Gawain na yan. Ano ba? Yung pagtututok, pagbibiro, o pakikipaglabas sa kapatid niyang Muslim. Pero hindi siya. Siya ay Muslim. Siya ay Muslim. Nakagawa lamang siya ng mga paglabag.
Lalo na paglabag na pinagbabawal na major sin, katulad ng gano'n, major sin. Paano Kabair ad-dulo. Dahil ang ganun man. involved dito, buhay ng tao. Buhay ng tao. Kapag ginagamit, halimbawa sa Quran, sa hadith, kapag ginamit yung laysa minna, ana bari'un minkum, la'na, yan ay palatandaan, sabi nga ng mga ulama, kapag ginagamit yung ganyan mga salita, laysa minna, ana bara'un minkum, la'natullahu alayhi, al-yahudu wa nasara, ibig sabihin niyang kabair ad-dunub. Kabair ad-dunub. La'natullah man dabaha li ghayrila na muslim. Ha? Hindi talaga sa tunay, hindi talagang tunay na Hindi kinakaya kasi. ngayon, halimbawa, may mga sabihin natin, may mga Muslim na nagmamaulid, di ba? Yan yung ano. Gumagawa ng bida, pero hindi naman involved sa shirk. Oo, gumagawa sila ng bida. Sila ay sumusuway sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi sila labas sa Islam. Hindi sila lalabas sa Islam. As long na hindi sila pupunta sa shirk. Hindi, paano kung, sige, sige, subukan nga natin. Paano naman yung ginagawa nila sa tulad ng mga Wala na siya. Wala na siya. Muslim sa Mindanao? May ginagawa sila parang mga ibon o ganyan. Na, Mga alin? parang ibon. Ibon? Oo, kasi yung ano, yung pag mag-monol nabi, ginagawa nila yan, yung ano, dahon ng niyog. Oo, dahon ng niyog, ginagawa kahit ano, yung mga klase parang ibon na Lahat brother yung bida. Aba? Basta hindi ginawa, basta hindi naman sila nagpunta sa shirk. Ano pala yun? Magkano binabalik? Sila nagpunta sa shirk. Inshallah, sila ay nagkakasala. Kaya lang, alam natin ang bida, ang unang pinakamalaking kasalanan ay Pipindutin mo siya. major shirk, Itas ko lang dito. minor shirk, susunod bida, tapos kabair. Ang susunod na pinakamalaking kasalanan. Sige, babalik ko Kaya, lang. kasi sabi nga ng mga ulama, ang bida, S20. siya ang pinakamamahal na, pinakamamahal ni Satan ang bida kaysa sa gagawa ka ng kasalanan. Bibigyan sa ano ko Kasi yung kasalanan, halimbawa isang tao, isang Muslim, gagawa siya ng kasalanan. Alam niya na gumagawa siya ng kasalanan eh. Darating ang panahon, ma-realize na magtatauba siya. Pero yung bida, na gumagawa ng bida, alam niya, akala niya, gumagawa siya ng kabutihan. Akala niya, napapalapit siya sa alagaw. Hindi niya alam, hindi siya nagtatauba. Akala niya, mabuti ang kanyang ginagawa. Kasi akala niya, bida al-hasana. So para siya ay palayo ng palayo at hindi niya alam pupunta na pala siya sa malaking kasalanan. Hindi katulad ng isang taong sinner o makasalanan. Ha? Yung makasalanan, pag dumating talaga yung panahon na siya ay mahimasmasan, magtatauba siya. Kaya danger talaga ang bida. ang dali nila yung bida hasana. Ha? Bida hasana. Bida al-hasana. Kasi nabanggit doon ni ano Ibn Hajar. So walang taksim ang bida. Kulo bida atin dalala. Sabi nga ni Omar, sabi ni ang tinutukoy doon ni Omar ibn Khattab, sabi nga na karamihan sa mga nagpapaliwanag ng hadith ay ito ay yung tinatawag nating saluga. Ito ay meaning saluga, pero sa Sharia, sa din, kullu bid'atin dalala. Lahat ng bid'a ay pagkaligaw. Kullu dalalatin pinnar. Unang nakita ko na ano, dali kaya ano, mga siya. Kaya lang yung order nyo doon, no? Sa akin ito, ito laki, oh. Sino mayroon nila? Wala? Meron na kayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba't di nakapit siya doon pa?